Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Magandang gabi, kaibigan. May taong likas na mapagsamantala at tuso, mapaghangan ng kapangyarihan. Makamtan lamang ang nais makamtan. Kahit pa nga ng kapangyarihang makiwalay sa katawan ang sariling kaluluwa. Saan nakakantun ang paglalakbay ng isang kaluluwang gala? Abram. Abrum. Orlinum. Abram. Alexa, Arinum. Alexa, Abrum. anong ginagawa mo rito sa likod bahay? Tinong. Sa ganitong oras ng gabi, nakapaligid sa iyo mga itim na kandila. Abrinum. Nakaluhod ka, nakadipang mga kamay at umuusal ng salitang hindi ko maintindihan. Tinong. Anak, ano ba ginagawa mo? Ano? Orlinum. Sinong mahalakhak na yun? Parang halakhak ng demonyo. Divino. Rhea naman, gabi na. Matulog na tayo, ha? Ay, ano ka ba namang klaseng asawa? Oh. Kainis? Uy, huwag ka magalit. Ilang araw na kitang napupuna. Tuwing maglalambing ako sa'yo, umiiwas ka. Pasensya na, pagod lang ako eh. Sabihin mo talaga nang lalamig ka na sa akin. Hindi. Siguro meron ka na iba, no? Hindi nga, nagkakamali ka. O ano pa ba magiging dahilan ng panlalamig mo sa akin? Kundi ibang babae. Rhea. Aminin mo. Aminin mo. Huh? May babae ka, di ba? May babae ka! Wala nga. Isang taon pa lang tayong kasal. Niloloko mo na ako. Pinagkakasilan mo na ako. Papa, huwag mo akong abalahin. Alexa, Pumasok ka na sa bahay. nakakakilabot ang ginagawa mo. Dahil siguro sa ginagawa mo yan, kaya parang nakarinig ako kanina ng halakhak ng demonyo. Tigilan mo yan. Huwag mo akong pakialaman. Oh, bakit ka ba nagagalit? Sinira mo ang konsentrasyon ko. Hindi kita maintindihan. Iwan mo na ako, Papa. Kaano ba kahalagang ginagawa mo? At pati kung magulang mo, pinandidilatan mo at pinagtatabo yan. Sabing iwan mo na ako! Hindi mo magagawa yan kung buhay lang ang mama mo. Dahil strict na yun. At hindi gaya kong pasensyoso. Kahit sino, hindi pwedeng makialam sa akin. Iwan mo na ako. Alexa, ano ba nangyayari sa'yo? Para kang sinasapian ng demonyo. Hello, Simon. Parang sinasaniban ang demonyong anak mo si Alexa. Oo, Ella. Kaya tinawagan kita. Alam mo namang sa lahat ng mga kapitbahay namin, ikaw ang pinakakaibigan ko. Kaya lang, baka nakakaabala ako sa'yo ngayon. Ay, hindi. Wala naman akong ginagawa dito sa bahay namin ngayon eh. Nagpapaantok lang ako dito sa sala. Kaya nga nanonood ako ng TV nung tumawag ka.
Eh, ano kayang mabuti kong gawin kay Alexa? Magtatanong-tanong ako sa pwedeng makatulong sa anak mo. Oh, sige nga, Ella. Kapag may nalaman na ako makakatulong sa anak mo, ipapaalam ko agad sa'yo. Oh, salamat, ha? Oo. Sige na, Simon. May tumatawag sa cellphone ko. Okay, bye. Bye. Hello? Sandy? Hello? Tita Ella? Oh, bakit namatawag ka? Ay kasi po tita, nakita ko sa bakuna namin yung pusa ninyong nawawala. Ay, naku, mabuti nakita mo. Kukunin ko na, baka maligaw pa yun. Tutulungan ko na po kayo sa paghuli sa kanya. Ay, sige, salamat. Naku, ang bait mo talagang kapitbahay, Sandy. Maganda ka na. Napakabait mo pa. Kanina pa pumasok si Papa sa bahay. Napag-isa na ako rito sa likod bahay. At ilang beses na ako nagsagawa uli ng ritual at orasyon. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Samantala nga sabi ni Huling, ang sabi ng faith healer na yun, Alexa, kapag nagsagawa ka ng itinuro ko sa iyong ritual at orasyon, magaganap ang nais mo mangyari. Magagawa mong ihiwalay ang kaluluwa mo sa iyong katawan. naniwala ako kay Huling. Kaya nagbayad ako sa kanya ng malaking halaga. Pero niloko lang niya ako. Kung pinarahan lang niya ako, magbabayad siya sa akin. Sa lahat ng ayoko yung niloloko ko. Babalikan ko si Huling. Kapag nalaman kong niloko lang niya ako, baka mapatay ko siya. Hello, Divino. Alexa, mamaya ka na tumawag. Narito pa sa bahay siya. May inaasikaso sa kwarto namin. Akala ko baka pag ganitong oras wala na dyan sa inyong asawa mo. At nakapasok na siya sa kanyang trabaho. Hindi pa siya nakakaalis ngayon. Kaya nga lumabas ka agad ako sa gate. Nang tumawag ka. Maalis si Rhea. Siguro dahil nagdududa siya na niloloko ko siya. Nagdududa ba si Rhea na akong karelasyon mo? Hindi. Buti kung ganun. Tiwala siya sa'yo dahil magkaibigan kayo. Sorry na lang siya. Walang kaibigan sa akin. Ikaw talaga. Napaka-selfish mo. Tuso ka pa. Sinusunod ko lang ang puso ko. Ewan ko ba kung bakit nahulog ang loob ko sa'yo eh. Tayo ang talagang nagmamahalan, Divino. Nagkataon lang may asawa ka na nang magkakilala tayo. Sige na. Baka magduda si Rhea kung magtagal pa ako rito sa labas. Okay. Pero gagawa ako ng paraan para maging akin ka. Kahit anumang paraan. Sa nakikita ko kay Divino, lalong tumitibay ang hinala ko. Meron siyang tinatago sa akin. Habang hawak-hawak niyang kanyang cellphone, hindi mapakali. Doon sa labas ng gate, palinga-linga pa sa pintuan sa may sala. Dahil akala mo nasa kwarto ko, no? Mula dito sa sala, nasisilip ko sa bintana ang kinikilos mo sa labas ng gate. Mula sa araw na ito, palihim kong susubaybayan si Divino. At kapag nahuli ko siya sa akto na niloloko ko, masama ang mangyayari sa kanya. Malagim! Huling! Malagim ang mangyayari sa'yo, kaya naparito ako sa tinitirhan mo. Alexa, wag mo itutok sa akin ang baril na yan. Niloko mo ako! Hindi! Siningil mo ako ng malaking halaga! Binayaran mo lamang ang serbisyo ko. Hindi totoo ang sinabi mo! Hindi ako nanluloko ng kapwa ko. Pero ginawa ko ang lahat ng sinabi mo! Sinunod kong lahat ng itinuro mo, pero hindi nangyari ang gusto ko.
Hindi humiwalay sa katawan mo ang kaluluwa mo? Babalikan ba kita kung totoo ang mga sinabi mo sa akin? Alexa, baka may mali o kulang sa mga ginawa mo. Hindi mo na ako maloloko. Sandali, bigyan mo ako ng isa pa pagkakataon. Huling, Iituturo ko sa iyo ang tamang ritual at orasyon. At kapag hindi pa nangyari ang gusto mo, kapag hindi pa humiwalay sa katawan mo ang iyong kaluluwa, gawin mo na sa akin ang gusto mo. Patayin mo na ako. mapapatay ko talaga si Huling kapag sumablay pa ang mga sinabi niya. Ang pili niya. Habang nagsasagawa ka ng ritual at orasyon, Alexa, ipikit mo ang iyong mga mata. Wala kang anumang iisipin kung hindi ang nais mong mangyari. At mapapatunayan mo ang bisa na itinuro ko sa iyong karunungang itim. Kaya ng sabi ng faith healer na yon. Luluhod na ako sa gitna ng may sinding mga kandilang itim na itiniri kong pabilog dito sa sahig ng kwarto ko. At gagawin ko na ang hindi ko nagawa noong una. Ipipikit ko ang aking mga mata. At bago ako mag-orasyon, magko-concentrate ako. Iisipin ko ang gusto kong mangyari. Iisipin kong mabuti. Abahong. Salbium. Oh, parang umiikot ang paligid. Nagdidilim ang paningin ko. Totoo nga. Totoo ang sabi ni Huling. Sa bisa ng itinuro niya sa akin, karunungang itim. Matapos akong bumagsak na walang malay. Nakikita ko unti-unting humihiwalay sa katawan ko ang aking kaluluwa. Nangyari na ang gusto ko. Ang inaasahan ko. Nagkaroon ako ng kapangyarihan. Magagawa ko ng lahat ng gusto ko. Humiwalay na sa katawan ko ang aking kaluluwa. Isa na ako ngayong kaluluwang gala. Makapangyarihan na ako. Napahiwalay ko na sa katawan ko ang aking kaluluwa. Napapalutang ko pa sa hangin ang kaluluwa ko kung saan ko gustong pumunta. At nakakalusot ako sa dingding. Kahit sa katawan ni Papa, lumalagos ang aking kaluluwa. Parang may malamig na hangin dumampis sa katawan ko. Papa! Ganito rin ang naramdaman ko noong kamamatay lamang ng aking asawa. Isa na nga akong ganap na kaluluwa. Hindi ako naririnig ni Papa. Hindi rin niya ako nakikita. Asawa ko, kung kaluluwa mo yan, huwag mo kong takutin. Ngayong subok ko na ang aking kapangyarihan. Gagala ako. Pupunta ako sa gusto kong puntahan. At walang makapipigil sa akin. Walang sino mang makapipigil sa isang kaluluwang gala.
Divino, Oh, gising ka pa, Rhea? talagang hindi pa ako natutulog. Oh. Dahil kahit nakatalikod ako sa'yo, pinakikiramdaman kita. Oh, Rhea, Bakit gabi na? Hindi ka ba natutulog? kasi hindi ako antukin eh. Kaya, yung ganito, kahit nakahiga na ako, hindi ko... Dahil may hinihintay kang tawag, ano? Hindi, wala. Wala kang hinihintay na tatawag sa'yo o magte-text. Bakit hawak mo ang iyong cellphone? At naka-vibrate yan, ha? Ano ka ba? Ano? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi kita niloloko. Divino! Maniwala ka sa akin. Kung hindi ka magtitiwala sa akin, Ano? magugulong pagsasama natin. Magiging impyerno. Sarap maging kaluluwang gala. Nakalulutang sa hangin. Lumalagos kahit saan. Nakakagala. May ilaw sa banyo ng kapitbahay namin. At may lumalagaslas na tubig doon. Ibig sabihin, may naliligo. Magpapalutong ako. Palapit sa bahay ni na Sandy. Baka ang kapitbahay kong dalaga ang naliligo sa banyo. Tama ang hinala ko. Si Sandy nga ang narito sa loob ng banyo. At naliligo siya nang walang anumang saplot sa katawan. Kung nagkakawala kayo, pagpipiesta ako ang magandang mukha at katawan ni Sandy habang naliligo. Pero hindi ako lalaki. Isa akong babae. Babaeng nagmamahal kay Divino kahit may asawa na siya. Kaya ngayong may kapangyarihan na ako, isa na akong kaluluwang gala. Makakagawa na ako ng paraan para tuluyang maangkin si Divino. Walang kamalay-malay sa Sandy na hindi siya nalilig sa loob sa bahay. Wala na siyang maitatawag pa sa Sino yan? May tao yata sa labas ng banyo. May namboboso kay Sandy. Alamin ko nga. May tao nga sa labas. At babae. Matapos akong tumago sa dingding ng banyo, nakita ko ang babaeng yun na tumakbo papalayo. Kilala ko siya. Si Aling Ella. Hindi ko akalain. Ang namboboso kay Sandy ay ang kapitbahay naming akala ko matandang dalaga. Pero tomboy pala. Mamboboso ba siya sa isang babaeng naliligo? Kung hindi siya tibo? Akin na nga yung cellphone, Teka, Rhea, ano ba? Akin na yan. Akin na. Baka Ano ba? nakakalimutan mo, ha? Huh? Mahirap ka pa sa daga nung magkakilala tayo. Pero minahal kita. Pinakasalan kita. Binigyan ng maraming buhay dahil inasahan ko magiging tapat ka sa akin. Tapat naman ako sa'yo ah. Parang gusto ko na pagsisihan na binigyan kita nitong cellphone. Na magiging kasangkapan mo pa para lukuhin ako. Hindi kita niloloko. Aaminin mo nga ba na nambababae ka? Rhea naman eh. Ano ba? Binabalaan kita, ha? Kapag napatunayan ko na niloloko mo ko, babiyahe sa impyerno ang kaluluwa mo!
Mahirap kausap si Alexa. Papakanip. Kababae, kadalagan niyang tao. Pero mapusok. Parahas. May sandat at handang pumatay kapag nagalit. Pero hindi ako papayag malagay sa peligro ang buhay ko. Ngayon nabalasa ko na ang mga baraha. Uusal na ako ng orasyon. Abrahin. Abahum. Salva. Ngayon nausal ko na ang nararapat orasyon. Huhugot na ako ng 3 sa mga nakataob na baraha. At pataob kong ilalapag sa mesa. Ngayon na ilapag ko na sa mesa ang 3 baraha. Dadamputin ko ang nasa gitna at ititihaya ko ng baraha para malaman ko kung ano na ang nangyari sa mga itinuro ko kay Alexa. Mahirap na mabigo ang inaasahan niya sa akin. Baka totohanin niya ang kanyang banta na papatayin ako. Salamat. Maliwanag ang mensahe ng isa sa mga barahang inilapag ko sa mesa. Nasunod. Nagawa ni Alexa ng tamang itinuro ko sa kanya. Kaya napahiwalay niya sa katawan niya ang kanyang kaluluwa. Makakahiga na ako ng maluwag ngayon dahil hindi na manganganib ang buhay ko kay Alexa. Pero hindi ko nasabi sa kanya. Ngayong isa na siyang kaluluwa, isang espiritu. Makakakita na siya ng hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Makakakita na siya ng mga mabubuti o masasamang espiritu. Makakakita na siya maging ng isang demonyo. Hindi lang pala ako nagpiyesta kanina sa hubad ng katawan ni Sandy. Pati si Aling Ella. Sa matandang tipo na yun. Na hindi nga rin pala makakakita sa aking kalma. Kaya hindi namin dapat magkupin pa dito sa likod ng ano? May lumulutang na yun sa hangin sa di kalayuan. Isang lalaking maitim at mabalahibo ang buong katawan. At may buntot at mga sungay. Demonyo! Totoo may demonyo! Alexa, buksan mo nga sandali ang pinto. Alexa! Kanina pa ako kumakatok. Ayaw akong pagbuksan. Para sasabihin ko lang sa kanya na kaarawan bukas ng yumao niyang mama. Kaya dapat maaga kami pumunta sa sementeryo. Baka naman wala sa kwartong Alexa na ito. At may pinuntahan na naman o ginawa na hindi ko alam. Teka, mabutit dala kong duplikado ng mga susi sa bahay na ito. Ayan. Nabuksan ko ng pinto ng kwarto niya. Bubuksan ko ng tulong para malaman ko kung narito ang Alexa na ito. Alexa? Alexa? Bakit? Alexa? Bakit ka nakabulagta sa sahig? Ano nangyari sa'yo? Alexa? Hindi na yata siya huminga. O Diyos ko, hindi na nga humihinga ang anak ko. Patay na siya!
Magtatago ako dito sa likod ng puno para hindi ako makita ni Sandy. Huh? Biglang naging maalinsangan. Parang may naramdaman akong mainit na hangin na dumampi sa katawan ko. Sasabihin. Parang may naririnig akong boses na bumubulong sa akin. Balik ka sa bahay nila Sunday. Ano ba nangyayari sa akin? Sundin mo ako, Parang may naririnig na akong bumubulong. Pero wala naman akong nakikitang ibang tao. Balik ka sa bahay na pinili. At gawin mo ang gusto. Gumawa ko ng masamahan. Sundin mo ako. Gumawa ko ng isang gusto. Kasama. Ano ba talagang kinamatay ng anak mo? Pare, hindi ko alam kung ano ikinamatay ni Alexa. Ha? Pero ngayong patay ng anak ko, hindi ko na siya dadalhin sa ospital. At wala na akong tanging magagawa kundi ipaimbalsa mo at ipalibing ang bangkay ng aking anak, pare. Oh, Sandy? Tita Ella? Bakit po kayo pumasok dito sa kwarto ko? Matagal ako nagpapantasya na maangking ka. Gandang-ganda ako sa'yo. Tita Ella? Tumboy po kayo? Oo. May pusong lalaki. Kaya sasamantalahin ko na nagsusolo ka dito ngayon sa bahay niyo. Huwag po, tita. Itiwan niyo po ako. Huwag ka magpumiglas. Dito, huwag niyo po itutok sa liko. Patalim na yan. Huwag ka papalag. Kung ayaw mo, humiwalay sa katawan mo ang ulo mo. Sa ayaw at sa gusto mo, papawiin mo ang matulog ko ng pananabig sa'yo. Masamang tao walang tungoy na si Aling Ella. Sandy, Pinagsamantalahan niya si Sandy kapag pinahama. Ano ba daw? at pinagbantaan pa. Bakit para akong tinatangay ng hangin? Saan? Saan ako dadali ng hangin? Rain. Salva. Bakit ako tinangay ng hangin dito? Sa bahay ni Eugene? Alexa, kahit hindi ko nakikita ang iyong kaluluwa, alam kong naririto ka. Nararamdaman ko. Nakikita at naririnig mo ko. Talagang may karunungang itim ang psychic at faith healer na ito. Iisa ang dahilan. Kaya ginusto ko makausap ang iyong kaluluwa, Alexa. Matapos ako magbalasa ng aking mga baraha, may nakita akong mensahe na ang katawan mo na naiwan sa inyong tahanan ay inakala ng papa mo na wala ng buhay. Umuwi ka kaagad sa inyo, Alexa. Magmadali ka. Ibalik mo agad sa katawan mo ang iyong kaluluwa. Kapag naipa-embalsa mo ng papa mo ang iyong katawan at naipa-cremate yun, kailanman hindi na makababalik sa katawan mo ang iyong kaluluwa. Hindi. At habang panahon ka nang magiging isang kaluluwang gala.
matapos akong tumawag sa punerarya. Mamaya lang, may mag-aasikaso na sa bangkay ni Alexa. Kawawa naman ang anak ko. Parang natutulog lamang siya habang nakahiga rito sa kanyang kwarto. Ah, ang kamay ng bangkay ni Alexa. Gumalaw ho. At dumilat siya. Papa, Bumangon! Nabuhay yung bangkay ni Alexa! Papa, huwag kang matakot. Nabuhay ang anak ko! Nabuhay ang patay! Hindi ko masisising matakot ka, Papa. Pero ang mahalaga, nakabalik ako sa katawan ko. Nakabalik ang kaluluwa ko habang hindi pa huli ang lahat. Tatawagan ko si Divino. Sabik na ako sa kanya. Kaya makikipagkita ako sa mahal kong si Divino. Alexa, hindi ko alam kung maniniwala ako o hindi sa itinawag mo sa akin. Na nagawa mong ihiwalay sa katawan mo ang kaluluwa mo at nakabalik ka rin sa katawan mo. Pero ang gusto mong pagkikita natin mamayang gabi, yun ang gusto kong pag-usapan natin. Lumabas lang kasi ako sa gate namin nang tumawag ka at nagtapon ako ng basura kasi nasa loob ng bahay namin si Rhea. Nasilip kong hindi lumalabas ng bahay ang asawa ko. Pero baka magduda siya kapag napatagal ako dito sa labas. Kaya sige, papasok na ako ha. Magkita na lang tayo mamayang gabi. Oo, sa dating lugar, sa dating oras. Huwag kang mag-alala. Makikipagkita ako sa'yo kahit magduda ang asawa ko. Hindi ako tanga, Divino. Alam ko, nakipag-usap ka sa babae mo sa cellphone. Kaya lumabas ka ng gate nang wala sa oras. At panay ang silip mo dito sa bahay, ha? Hindi ako magpaparamdam sa'yo na kanina pa kita sinisilip dyan sa labas. Magkukunwari ako nagbabasa ng dyaryo dito sa sala. Pero, humunta ka, Divino. Magpapatuloy ako sa lihim na pagsubaybay sa'yo. At pag nahuli ko kayo ng babae mo sa akto, uubusin ko ang bala ng baril ko sa inyong dalawa. Hindi ko kayo titirhan ng hininga. Kung inakala mong nalasing ako't nakatulog, Divino, nagkakamali ka. Hinintay ko lang lumabas ka ng kwarto bago ako bumangon. Nagkunwari lang ako uminom, nalasing, at nakatulog agad ngayong gabi para matiyak ko ang masama kong hinala sa'yo. Oh, bakit? Parang may malamig na hangin na dumampi sa katawan ko. May naririnig ako. Bumubulong sa akin. Parang boses ng demonyo! Isa lang demonyo. Bumulong sa'yo. Demonyo nga kaya. Yung parang naririnig kong boses na bumubulong sa akin. Umalas na ang asawa mo.
Ano pang hinihintay mo? Sundan mo na siya. Hulihin mo sa kanto sila ng kalaganda. Sundin Parang may nag-uutos sa akin. Sundan mo na ang asawa mo, Rhea. At patayin mo na sila ng kalaguyo niya. Patayin mo na sila. Alexa, sabik na ako sa iyo. Sabik din ako sa iyo. Rhea, Alexa! Ikaw mo ba ay nangasawa ko? Itutok sa amin ni Alexa ang baril na yan. Rhea, Hindi ko akalain. Sa lahat ng tao dudungin sa dangal ko, ikaw pa! Ikaw pa na itinuri kong matalik na kaibigan. Rhea, Ang makikita kong kasiping ng asawa ko. Matapos ko siya sundin ng palihim na umalis sa aming bahay. Papatayin ko kayo! Mapatay mo! Teka, Alex! Papatayin ko Hintayin kayo! mo ako! Hindi kayo makakatakas! Mga taksit! Ay! Alexa! Hindi ka makatatakas! Gagawin ko rin sa'yo ang ginawa ko kay Divino! Papatayin din kita! hayop na si Rhea. Muntik niya ako napatay. Mabuti na lang natakasan ko siya. Ang kotse ni Rhea, humahabol sa akin. Tatakasan ko siya. Pero, paano ko siya matatakasan? Kahit saan ako magsuot, nakabuntot siya sa sasakyan ko. Desidido siyang mapatay ako. Wala pa naman akong dalang sandata. Oh, alam ko na. Alam ko na gagawin ko. Tatawag ako sa makatutulong sa akin. Hello? Hello? Police Department? Humanta ka, Alexa. Natakasan mo ko, ha? Pero kakabulin kita. At kapag inabutan kita, tatatarin ko ng balang katawan mo. Oh! May mobile na umahabol yata sa akin. Sumisenyas na kumito ako. Malamang, tinawagan sila ni Alexa. Hindi ko sila susundin. Ililigaw ko sila. Ako nga hinahabol ng mobile na yon. Kahit saan ako magpunta nakasunod. Nag-overtake sa akin ang mobile. Kinatak ko. Umarang sa daraanan ko. Ay, mapipilitan ako huminto nito. Malamang aarestuin ako ng mga pulis. Hindi ako pahuhuli sa kanila. Huwag kang kikilos ng masama! Ihagis mo yung baril! At sumuko ko ng maayos! Hindi! Hindi ako susuka! Hindi ako pahuhuli sa inyo ng buhay! Hindi! Tatakasan ko kayo! Magkamatayan ako! Magkamatayan! Alexa, dahil sa pagdating mo, ititigil ko muna ang ginagawa kong pagbalasa sa aking mga baraha. Pero, ano ba ang problema mo? Ikaw lang ang alam ko makatutulong sa akin, Huling. Kaya naparito ako sa inyo. Ikaw na rin ang nagsabing napatay ng mga pulis ang taong nagtangka sa buhay mo. Oo, natakasan ko ang paghihiganti ni Rhea sa ginawa kong pakikipagrelasyon sa asawa niya. O, ligtas ka na. Pero napatay niya ang kanyang asawa. Ang lalaking
pinakamamahal ko. Alexa, maraming lalaki. Si Divino lang ang lalaki para sa akin. Kaya nga nagangad ako magkaroon ng kapangyarihan para mapasa akin siya. Pero patay na siya. Buhayin mo siya. Wala akong kakayahang bumuhay ng patay. May kapangyarihan ka. May limitasyon ng karunungan ko bilang psychic o faith healer. Huling, tutulungan mo ko o madidisgrasya ka. Alexa, wag. Wag mo ako tutukan ng baril. Baka pumutok yan. Talagang puputukan kita kapag hindi mo ako tinulungan. Sige, susundin ko na ang gusto mo. Tutulungan kita. Pero iisa lang ang alam kong paraan para mabuhay ang lalaking kinababaliwan mo. Paano? Ang makabalik sa katawan niya ang kanyang kaluluwa. Paano makababalik sa katawan ni Divino ang kaluluwa niya? Dahil sa pagtataksil niya sa kanyang asawa, dahil sa pagiging makasalanan niya, malamang napunta na ang kaluluwa niya sa impyerno. Sundan mo ang kaluluwa ni Divino sa impyerno. Ano? Paano ko magagawa yun? May kapangyarihan kang ihiwalay sa katawan mo ang iyong kaluluwa. Hindi ko alam kung nasaan ang impyerno. Makararating ka doon. Paano? Sa pamamagitan ng kaluluwa ng isang masamang tao. Hindi kita maintindihan. Makararating ka sa impyerno kapag nasundan mo sa pagpunta roon ang kaluluwa ng isang masamang tao. Ibig mo sabihin, maghihintay pa ako ng masamang tao na mamatay? Bakit ka maghihintay? Wala ka bang kilalang masamang tao? Meron. Kung gano'n, alam mo na ang dapat mong gawin. Tama. Tama ka, Huling. Alam ko na ang dapat kong gawin. Alam ko na ang gagawin ko para makarating ang kaluluwa ko sa impyerno. Alexa, bakit natutukan mo ako ng baril? Sorry ka na lang, Aling Ella. Walang ibang saksi sa pagharang ko sa iyo rito sa kalye. Wala akong atraso sa'yo. Ang gaya mo makasalanan, masamang tao ang makatutulong sa akin para makabalik ang kaluluwa ni Divino sa kanyang katawan. Kaya mamamatay ka! Hindi ako masamang tao. Anong hindi? Mapagkunwari ka, mapagpanggap. Isa kang matandang dalagang may pusong lalaki. Tomboy! Tibo! Na gumahasa kay Sandy. At paano? Hindi na mahalagang malaman pa kung paano ko nabisto ang tunay mong pagkatao. Kung paano ko nalaman na isa kang masamang tao. Ang importante, isa kang masamang tao na dapat kong burahin sa mundo. Wag, Alexa. Para siguradong mamamatay ka. Pasasabugin ko ang utak mo! Wag! Matapos kong mapatay si Aling Ella, nagsagawa agad ako ng ritual at orasyon para mapahiwalay ko ang kaluluwa ko sa aking katawan. At ngayong gumagala, nagpapalutang-lutang na uli sa hangin ng aking kaluluwa. Masusundan ko na kung saan pupunta ang kaluluwa ni Aling Ella. Ayun ang kaluluwa ni Aling Ella sa di kalayuan. Sasama ka sa akin. Gaya ng inaasahan ko, kukunin ng demonyo ang kaluluwa ni Aling Ella. Walang magagawa yung pagtutulala. Halika. Bitiwan mo ako, demonyo! Sayang at sa gusto mo. Sasama ka sa akin sa aking kaharian. Hindi nila ako dapat nalagdagan. Susundan ko sila para makarating ako sa lugar na siguradong kinaroroonan ng kaluluwa ni Divino. Ang impyerno! Demonyo!
Iwan mo ako! Talagang bibitiwan na kita, Ella. Dahil nadala ko na ang kaluluwa dito sa aking karyan. Napakainit dito. May dagat na gumugulong asupre na kinalulubog ng maraming tao. Ang mga kaluluwang nakalubog sa dagat-dagatang apoy ay kaya mong masama. Makasalanan, kaya mapapasama ka sa kanila. Hindi! Sa ayaw at sa gusto, habang buhay kay parusahan sa dagat-dagatang apoy. Wag! Ang demonyo! Wag mo akong ihulog sa kumukulong asupre! Wag! Habang buhay kang maghihirap, Ella. Totoo pala ang impyerno. Ang dagat-dagat ng apoy. Kung saan pinarurusahan ng mga kaluluwa ng mga tao. Naging masama at makasalanan nung nabubuhay pa sila. Napakainit. Napakainit sa lugar na ito. Lalo na siguro sa dagat ng kumukulong asufre na kinalulumugan ng maraming kaluluwa. Ayun! Ayun ang kaluluwa ni Divino! Kabilang sa mga nakalubog sa dagat-dagatang apoy! Sumabot dito sa bigat-dagat apoy! Tulungan niyo ako! Kawawa naman ang kaluluwa ni Divino. Kailangan tulungan ko siya. Dapat makabalik siya sa kanyang katawan bago maging huli ang lahat. Mangyayari lang yun kung may tatakas ko siya rito sa impyerno. Ang demonyo, nasa di kalayuan. Hindi niya dapat makita ang aking kaluluwa. Salamat. Hindi ako nakita ng demonyo. At lumutang siya sa hangin papalayo. Pagkakataon pa nang iligtas ang kaluluwa ni Divino. Divino! Divino! Alexa! Ako nga, Divino. Patay ka na rin. Napatay ka rin mo ni Rhea. Hindi. Buhay pa ako. Saka na ako magpapaliwanag sa'yo kung paano nakarating ang kaluluwa ko rito sa impyerno. Ang mahalaga maisama kita paalis rito. May tatakas kita. Itatakas mo. Oo, sasama ka sa akin. Mangyari na ang mangyayari. Itatakas kita rito sa impyerno. Alexa, Ligtas ka na, Divino. Naiaon ko na ang kaluluwa mo sa dagat-dagatang apoy. hindi ko maintindihan kung paano nakarating dito sa impyerno ang kaluluwa mo. Kaya sinasabi mong buhay ka pa. Huwag na tayo mag-aksaya ng oras. Sumama ka sa akin. Oo, sasama ako sa'yo. Itatakas na kita rito sa impyerno. Makatakas kaya tayo dito, Alexa. Baka pangyarihan ng demonyo. Ano bang sandali? Pwede mahuli niya tayo. Kaya nga magpadali tayo. Huwag kang matakot. Kapag humadlang sa atin ang demonyo, papatayin ko siya. Kinabi na ako sa pagbabasa ng magazine dito sa sala. Malamang tulog na si Alexa. Inaantok na rin ako. Bukas ko natatapusin ang binabasa. Tutulog na ako. Ha? May humahalakhak sa kwarto ni Alexa. Hindi boses ni Alexa yun. Boses yun ng isang lalaki.
Sino mahalakak na yun sa kwarto ng anak ko? Parang... Parang halakhak ng dyablo. Kung totoo man ang kinatatakutan ko, kung may dyablo man sa kwarto ni Alexa, hindi ako dapat magpatangay sa takot. Gagawin kong nararapat, kaya humangos ako dito sa aking kwarto. Ngayong nakuha ko ng naitatago kong krusipiho sa kabinet, papasok na ako sa kwarto ni Alexa. At itong krusipihong hawak ko, na pinaniniwalaan kong mabisang pangontra sa mga alagad ng dilim, itong ihaharap ko sa dyablo. Patnubayan at tulungan nawa ako ng Panginoong Diyos. Walang dyablo rito sa kwarto ng anak ko. Pero nasan si Alexa? Wala rin siya rito. Baka umalis siya nang hindi nagpapaalam sa akin. Saan siya nagpunta? Divino, bakit ka nalumo? Naitakas ko ng kaluluwa mo sa impyerno. Oo, Alexa. Naiahon mo nga ang kaluluwa ko sa dagat-dagatang apoy. Pero paano pa ako makakabalik sa katawan ko? Naipaimbalsa mo na yun ng isang kamag-anak ko. Huwag kang mawala ng pag-asa. May paraan pa para mabuhay kang muli. Wala na. Meron. Gaya ng sabi sa akin ni Julia. Kapag naging huli na ang lahat, para makabalik ang kaluluwa ni Divino sa kanyang katawan, may pag-asa pang mabuhay siya muli. Kung sasanib ang kaluluwa niya sa ibang katawan. Ganon. Ganon, Divino. Ayon sa psychic at faith healer na si Julia, maaari kang mabuhay uli sa ibang katawan. Kung papayag ka. Payag ako. Kahit sa ibang katawan sasanib ako. Ang mahalaga, mabuhay uli ako. Oo, Divino. Ang importante, mabuhay kang muli. At maipagpatuloy natin ang ating pagmamahalan kahit nasa ibang katawan ka. Pero, paano? Paano makakasanib ang kaluluwa ko sa katawan ng iba? Paano? Ayan. Ayan, Divino. Ang kaibigan kong standby. Sa katawan niya? Sasanib ang kaluluwa ko? Oo. Kaya nagpalutang tayo papasok dito sa kanyang kwarto. Sumanib ka na sa kanya habang natutulog siya. Paano? Ang sabi ng psychic, Maaaring sumanib ang kaluluwa sa katawan ng kahit sinong taong natutulog. gawin mo na ang sabi ni Julia Divino. Palutangin mo ang iyong katawan palapit sa natutulog na tao. Tumapat ka sa kanya hanggang magawa mong sumanib sa kanyang katawan. Oo. Susundin kita, Alexa. Lalapit na ako sa natutulog ni Stambay. Sasanib na ang kaluluwa ko sa kanyang katawan. Matapos sundin ang kaluluwa ni Divino, ang sabi ni Huling, nagawa niyang sumanib sa katawan ng ibang tao. Ngayon, ang kaluluwa ko naman ang sasanib muli sa aking katawan. Para makasama na kami ni Divino sa habang buhay. Bakit malalim na ang gumigising na si Papa? Bakit narito siya sa sala? Nalulog. Papa? Papa? Ay, hindi nga pala niya naririnig ang kaya kong kaluluwa. Magpapalutang na ako papasok sa kwarto ko para makasanib na ako sa katawan ko. Bakit? Bakit pala rito sa kwarto ang katawan ko?
Alexa. Sino ka? Sino kang sumanib sa katawan ko? Puso ka, Alexa. Bakit parang nakikita mo ang aking kaluluwa? Nang magpalutang-lutang ako papalapit sa'yo. Talagang nakikita kita. Dahil mas tuso ko sa'yo at makapangyarihan ako. Kaya naging sumalim sa punta rito sa iba. Bakit narito ka sa gilid ng matarik na bangin? Masama ka, Alexa. May timo yung puti. Kaya ang tulad mo ay dapat lamang mamalaki sa aking kaharian. Katagat-dagatang may sa habang buhay niyo. Demonyo? Tama, Alexa. Bakit ka sumanib sa katawan ko? Demonyo! Lumayas ka sa katawan ko! Wala kang tikman. Dapat gawin. Demonyo ka! Hindi ako natatakot sa'yo! Kapag hindi ka lumayas sa katawan ko, papatayin kita! Papatayin kita! Papatayin kita! Hindi mo maaaring patayin, Alexa. Tumagas lamang sa katawan ko ang aking mga kamay. Walang kakayahan ng gayang kanilong lamang na pinsalain ako. Ako, nasisimula pa lamang naiiwanay mo ang iyong kanilong sa katawan. Lihim na kitang sinubaybayan. Alam mo, nakarating ako sa impyerno at naitakas ko din ang kaluluwa ni Divino. Nalilingin sa akin kapangyarihan. Demonyo, nakikiusap ako sa'yo. Lumayas ka na sa katawan ko. Ibalik mo na sa akin ang katawan ko. Hindi balik sa katawan. Ngayon kalan. Ngayon dadal rito sa muli. Hindi, wag. Sa malalaki. Tumalis naman ako. Sa iba parang hindi. Nagkakalasod-lasod ng katawan. Wag. Hindi mo na pakikilabangan na. Huwag mo gawin yan. Wag. Masdan mo, Alexa. Masdan mo ang malalim na pagkamatay ng iyong katawan. No! Alexa, Demonyo. ayong humiwalay na ako sa at nagbalik na ako sa dati ko ngayon. Ipagsasama na kita sa aking kaharian. Hindi. Ayoko. Ayoko. Sa ayaw at sa gusto mo, kaya ni Pangino, kaya mo maitimuti, ay habang buhay kong parusahan, habang buhay kang magdurusa sa dagat-dagatang apoy.